Natapos na ang isang linggong tigil putukan nga na nagsimula noong November 24 sa pagitan ng Hamas at Israel nitong Biyernes, December 1. Isang araw bago nga natapos ang ceasefire na ito sa pagitan nitong dalawang panig, inanunsyo nga ng Israel military na may nadetect umano na mga paparating na rockets ang kanilang Iron Dome missile system. Dagumpay namang na-intercept itong mga missiles na ayon nga sa kanila pakananga ng mga Hamas. Sinabi naman ng Hamas na misfire umano yung nangyari o hindi umano nila sinasadya. At pagpatak na nga ng alas 7 ng umaga na wala pang announcement para nga sa panibagong extension, nagsimula na nga agad itong Israel sa kanilang pag-atake. And then, kalaunan nga inanunsyo ng Israel Defense Forces na itinuloy na nila ang paglusob matapos nga umanong lumabag itong Hamas sa ceasefire dahil nga sa pagpapadala nila ng mga rockets para targetin ang Israel. Sa loob lamang ng ilang oras, nasa 200 agad umano ang tinarget nitong Israel at ang nakakagulat talaga dito, karamihan dun sa mga tinarget nila nasa South Gaza kung saan, sinabi nila mismo sa halos 2 milyong Palestino na pumunta nga para makaiwas umano sa pag-atake. Well, kung matatandaan ninyo, puro sa North Gaza yung inaatake ng Israel before, kaya nga pinalikas nila itong mga mamamayan sa Southern Gaza para umano hindi nga sila maibit. For your immediate safety, we urge all residents of Northern Gaza and Gaza City to temporarily relocate south. Let me repeat. We urge all residents of Northern Gaza and Gaza City to relocate south immediately. There are civilians here whom are not our enemy and we do not want to target them. We are asking them to evacuate so that we will be able to continue to strike military targets belonging to Hamas. Pero ngayon, inaatake na nila itong South. So, ang dating dito, isaan na lang pupunta yung mga inosenteng tao na damay dito sa kaguluhang ito. Umaga ng December 2 naman, halos 200 na umano ng mga Palestino ang nasawi ayon yan sa Hamas-run State Ministry. Dahilan nga para halos mapuno naman yung mga ospital ng mga nadamay dito sa pag-atake. Well, sa briefing na nangyari nitong December 2, 40,000 mga tao umano yung sinasabing sugatan dahil na dito sa tuloy-tuloy na pag-atake matapos nga itong ceasefire. Well, ang malungkot dito, 70% ng mga biktima umano ay pawang mga bata at kababaihan. Bukod pa nga dyan, sinasabing 130 na mga health institutions ang tinarget nitong Israel at 20 ang mga ospital doon. At sila nga natigil sa serbisyo dahil nga dito sa kinawang pag-atake. So ang sitwasyon dito talaga ngayon, napakaraming kailangang gamutin pero shutdown o na-shutdown itong mga health institutions. Nakakalungkot. At ngayon, hinihikayat na naman nga ng Israel itong mga Palestinians sa South Gaza na lumikas na naman umano dahil nga may humalo ng mga Hamas sa kanila noong nagkaroon ng ceasefire. Pero ang tanong dito, saan sila pupunta, diba? Hamas terrorists are hiding in Gaza City underneath houses and inside buildings populated with innocent Gazan civilians. Samantala, ukol dito itinawag naman na state terrorism ng Turkey President na si Tayyip Erdogan itong ginagawa ng Israel at hindi umano sila mananahimik dito. Well, sa muling sagupaan ng Israel at ng Hamas, umakyat nga yung bilang ng mga nasawi. Ayon nga dito sa health officials ng Gaza, lagpas 15,000 na ang mga nasawi umano mula nga nang magsimula yung opensiba ng Israel. 1.7 million naman umano ang na-displace o yung mga nawala ng tahanan at mga lumikas nga dahil dito sa bakbakan. Samantala, dahil nga dito sa nangyaring 1 linggong ceasefire, ito yung medyo okay. Higit 100 hostages naman yung pinalaya ng Hamas at nasa 240 na mga Palestinians ang pinalaya rin ng Israel. Well, abangan po ninyo yung mga susunod pang update tungkol sa bagay na ito. At kung mapapansin nyo, sinasabi ko dito yung date dahil lumipas lang yung oras dyan o isang araw, napakarami agad na pwedeng magbago. Kaya this is only true up to the date na sinabi ko sa inyo. And once again, thank you so much for watching. See you next time. Goodbye.